Bago tayo magsimula, announcement lang JIP. Sa February 6, available na ang Gabunan hoodie at Gabunan t-shirt. Nasa screen ang design JIP. Paunahan na lang dahil limited edition lang yan. At muli, huwag kalimutang mag-comment ng #JD at #JD Films para sa cash prize raffle natin. At syempre, kung sakaling gusto nyong sumali at manalo sa raffle natin ng Gabunan t-shirt, mag-subscribe lang sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section. Yan lamang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Busting. Taong 1968, Cebu. Nang mga panong ito, nasa 12 gulang pa lamang si Busting. Hindi pa gaano karamihan at kalakihan ang mga building doon sa syudad ng Cebu. Sa kabaan ng T. Padilla Street sila banda nakatira. May pagkababae si Busting. Bata pa lamang ay napapansin na ito ng kanyang mga magulang na itago na lang natin sa pangalang Nora at Ben. Mga kakaibang kilos ng bata, mga hilig at mga nakakalaro. Tipikal naman sa kabataan ang kanilang hilig depende sa kanilang kasarian. Ngunit ang ibang kalalakihan pambabae ang gusto na salungat sa kanilang kasarian. Suportado naman siya ng mga magulang dahil siya lamang ang kaisa-isang anak. Matapos kasing maisilang ng bata, nagpa-opera kagad ang ina sa Martes dahil sa nakitang tumubong bukol. Masasabing angat sa buhay ang pamilya ni Busting. Negosyante ang ama habang ang ina naman ay may malaking tindahan. Hindi na lang babanggitin sa kwento ang mismong tindahan dahil kilalang kilala ito noon at maaaring maapektuhan ang kanilang reputasyon. Hatid sundo si Busting sa paaralan. Masaya ang bata sa tuwing nakakasama ang mga kaklasing babae. Ngunit ang problema, kasabay ng pagiging binabae ni Busting, kakibat na rin ang kaliwat kanang pangungutya, tukso at minsan ay nagkakaroon pa ng mga kaaway. Madalas ding nakakakita si Busting ng mga bagay-bagay na sobrang nakakamangha. Kagaya na lamang ng mga maliliit na nilalang na kung tawagin ay duwende. May malaking tao din na puno ng palamuti ang mga katawan na palagi niyang nakikita sa likod ng paaralan. Ngunit sa tuwing kinikwento niya o kaya naman itinuturo niya sa mga kaklase, pinagtatawanan lang siya at sinasabing wala naman silang makita at baka guni-guni lang lamang ito ni Busting. Giniit ni Busting ang mga nakikita sa kaklase ngunit wala pa ring naniniwala. Napapansin niyang habang tumatagal, sinasabihan siyang makulit at nababaliw lang. Nasasaktan si Busting sa mga katagang iyon, lalo pat mula ito sa malalapit na kaibigan. Kaya naman para makaiwas sa panunukso o masabihang baliw, sinarili na lang ng bata ang mga naririnig. Malaki ang tahanan nila Busting. Nasa 3 palapag kasama ang atik na tambakan ng kanilang pinaglumaang gamit. Sa unang palapag ang tindahan. Sa ikalawa naman makikita ang magkakasunod na 3 silid na may masikip na pasilyo. Sa unahan ng pasilyo ay may hagdan paakyat ng atik. Ang unang nagmamay-ari ng tahanan ay isang mayamang tao na ngayoy nasa Amerika na kasama ang pamilya. Ngunit may nakatagong lihim ang tahanan. Hindi nila ito nalaman magmula nang nabili ang tahanan. Ngunit sa daloy ng ating kwento ay makikita natin ang sekreto. Kapag walang klase, hindi gumagala si Busting at sa halip, ginugugol lamang ang oras sa pagbabasa ng mga alituntunin sa atik.
Tahimik kasi sa itaas at sariwa pa ang hangin. May bintana ang kanilang kisame. May maliit na beranda na nakaharap sa isa pang sapa na kilala sa Tipadilla. Malinis pa ito noon, pero ngayon ay nababalot na ng mikrobyo at iba't ibang dumi dahil hindi na nalilinis. Hindi na din nagagamit pa ang tubig sa paglalaba. At dagdag pa dyan, yung baho na parang singaw ng Poso Negro. Sa itaas ay nakakakita din si Busting ng mga nilalang na napapadaan sa gilid ng sapa. Nagpapakita sa tabi ng poste at bigla na lang tatakbo palapit sa malaking puno ng balete. Bukod sa mga engkanto, nakakakita din siya ng mga kaluluwa. Ngunit hindi gaano at kadalasan lang nagpaparamdam. Yung tipong biglang kakalabog sa isang tahanan ng bahay at may malalaglag. O hindi kaya naman sa siwang ng pintuan ay parang may nakasilip. Isang beses, may nakita din siyang malaking nilalang na sumilip sa bintana ng atik. Basta ayon sa pagkakalarawan, taong may pakpak at malapaniki. Isang gabi, habang natutulog si Busting, napansin niyang may kumalabog sa taas ng atik. Alam niya na kung ano ito. May nagpaparamdam na isang kaluluwa. Lumabas siya ng kwarto at sumilip sa kabila. Tulog ang kanyang mga magulang. Tinanaw ang hagdan paakyat ng kisame at dama niya ang takot ng mga sandaling ito. Bagaman nakakakita ng nilalang, ngunit takot pa din sa dilim ang bata. Magpasaganon pa man, dahil sa lakas ng kuryosidad na malaman kung ano ang laging nagpaparamdam sa kanilang tahanan, umakyat siya sa itaas. Sobrang dilim ngunit naririnig niya pa rin ang kalabog. Nasa likod lamang ng mga nakatambak na karton at iba pa. Hanggang sa hindi lang kalabog ang narinig niya dahil may kasama ng mahinang hangos. Yung tila hangos na malalagutan ng hininga. Kasabay pa ng ungol na sobrang nakakakilabot kung pakikinggan. Marahang gumapang si Busting. Malagagambang umakyat sa mga karton at maniwala man kayo o hindi. Halos maiyi sa takot si Busting nang makita ang isang napakapangit na elemento. Tinamaan ito ng liwanag mula sa labas ng bintana dahil nakatapat ito sa kalsada. Pormang tao. Nakayuko ngunit ang mga mata ay nakaangat at nakatingin sa kanya. Kulay itim ang mga mata at yung muka ay parang balat ng patay na kahoy. Hindi nakagalaw si Busting hanggang sa bigla na lang nawala yung elemento at nakita niya sa gilid ng mga mata. Nasa tagiliran niya ito. Halos sumalik na sa kanya ang muka at kitang-kita ang isang kamay ng elemento na gumagapang sa kanyang bisig. Malamig. Sobrang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Sumigaw si Busting, ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Halos mapatid na ang litid sa lalamunan niya sa kakasigaw ngunit wala pa rin. Hanggang sa unti-unting sinisilip ng nilalang ang muka at itinatapat sa mukha ni Busting. Kitang-kita ang nakakadiri at nakakakilabot nitong itsura. Bumubuka ang bibig at kita ng bata ang naninilaw at matutulis na mga ngipin. Palaki ng palaki ang bibig. Humiwa ang pisngi at halos umabot na sa tenga. Nakikita mo ko. Huh? Nakikita mo ko. Hindi nakapagsalita si Busting. Hindi kumukurap at nakatitig lang sa mga nanlilisik na mata ng nilalang. Hanggang sa hindi na kinaya ni Busting at bumigay na ang kanyang pantog, pati na rin ang puwerta sa sobrang takot. Naiye at nadumi ang bata. Ilang minuto silang nagtitigan hanggang sa unti-unti nang bumababa ang elemento.
Gumapang na parang palaka at mabagal ang pagkilos. Nakaangat ang dalawang tuhod at siko habang ang dibdib naman ay nakasayad. Nakasunod lang ang mga mata ni Gusting hanggang sa biglang pumasok sa malaki at nakatumbang banga ang nilalang. Mahaba ang leeg at malaki ang pabilog nitong katawan. Ilang sandali pa nang tuluyan itong makapasok. Yung tumbang banga ay biglang tumayo. Kitang-kita ng mga mata ni Gusting yung takip na malakaldero. Dahan-dahang umaangat at tumakip doon sa banga. Matapos nun, doon palang nakahinga ng malalim si Gusting. Nakaramdam ng paggaan ng pakiramdam. Sinubukan niyang magsalita at naririnig niya ang sariling boses. Magpasaganon pa man, hindi nawala ang pangangatog ng katawan ng bata pati na din ng panga. Marahan siyang dumaos-dos pababa ng karton. Pagkapa niya sa kanyang salawal, basang-basa at naaamoy niya ang sariling dumi. Nang masilayan na ang butas papunta sa hagdan, nagkumahog ang bata at nang makarating sa silid ay kaagad na sinarado ang pintuan. Nagmukmok sa sulok ng kwarto na parang baliw. Ito pa lamang ang unang beses niyang makakita ng sobrang nakakakilabot na nilalang. Sanay na siya sa iba dahil ito ang madalas na nagpapakita sa kanya sa tuwing uuwi o kaya naman papasok sa paaralan. Ngunit ang nakita niya kanina, ibang-iba ang dating at nakakaya din itong makapagsalita. Naisip ni Gusting na sabihin sa mga magulang ang nakita, pero hindi niya na ginawa dahil hindi din naman siya paniniwalaan ng mga ito. Sa halip, sinasabihan siyang natural lang sa bata ang makakita ng mga kung anong bagay. Guni-guni lang at hindi naman talaga totoo. Mga 2 oras nagmukmuk si Gusting hanggang sa unti-unti nang makabalik sa ulirat. Nairita na siya sa basang salawal at baho galing sa sariling dumi. Lumabas siya ng kwarto. Sinilip ang hagdan pataas at nang masilayang ayos naman, paika-ikang naglakad papunta sa kanilang banyo. Doon niya nilinis ang katawan at sakto namang magbabanyo din ang ina upang umihi. Kaya tinanong siya kung bakit gabing-gabi na naliligo. Ang baho mo naman, anak. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Nanay Nora. Wala naman po, Nay. Bumigay lang po yung tiyan ko, kaya ito, naglinis po ako ng katawan. Tugon ni Gusting. Kagad naglakad papasok ng kwarto at nagbihis. Narinig niya pa ang pagsambit ng ina pero hindi na ito pinakinggan ni Gusting. Kinabukasan, walang ganang pumasok ng paaralan si Gusting. Hindi ito bumaba ng tahanan, hindi rin siya nag-agahan. Na siya namang ipinagtaka ng mga magulang dahil ang totoo, si Gusting lang ang nag-aasikaso sa sarili at nakahanda na ang pagkain niya sa baba. Nasa likod ito ng kanilang malaking tindahan na kung saan naroon ang kusina, hapagkainan at isa pang banyo. Pinuntahan siya ni Nanay Nora sa kanyang kwarto at nadatnan siyang nakatalukbong ng kumot. Maigpit yung mga kamay at paa, nakakapit sa magkabilang dulo ng malaking kumot. Anak, tanghali na. Abay, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na malaki ka na? 12 anyos ka na, anak. Kaya mo nang asikasuhin ng sarili mo. O siya, sige na. Bumangon ka na. Wika ni Nanay Nora. Marahang sumilip si Gusting pero hanggang bibig lang ang kumot. Sinabi ng bata na masama ang pakiramdam dahil hindi siya nakatulog kagabi. Kasi po, Nay, basta po, masama lang po talaga yung pakiramdam ko. Kumunot ang mukha ni Nanay Nora. Kinapa ang leeg ng bata
Sinuri pa ang mga mata upang tignan kung may sakit nga ba. Maging ang palad at kuko at tinignan. Ngunit wala namang senyales na may sakit si Busting at wala ring lagnat. Nga pala, isang nurse ang nanay ni Busting. Kaya alam nito kung ano ang gagawin upang suriin ang sakit ng isang tao. Masakit pa ba ang tiyan mo? Hindi ba ang sabi mo sa akin bumigay ang tiyan mo at nadumi ka? Masakit pa ba? Tanong ni Nanay Nora. Wala na po, Nay. Ayos na po yung tiyan ko. Basta parang hindi ko lang po gusto na pumasok ngayon. Magdadala na lang po ako ng sulat bukas na masama po yung pakiramdam ko. Tugon ni Busting. Nagbuntong hininga ang ina. Umiling at sinabihan siyang baka tinatamad lang. Nay, kasi 'di ba madalas ko naman pong sinasabi sa inyo na may mga nakikita ako. Kung sa palagay nyo, guni-guni lang po yung lahat. Yun din po yung inisip ko nung una eh. Pero hindi po eh. Totoo po sila, Nay. Paano kung kayo mismo yung hawakan ng elemento at inilapit niya yung mukha niya sa inyo? Tapos nagsalita pa na eh. Sa tingin ko po hindi po guni-guni. Wala na, Nay. Habang tumatagal, mas lumalala po yung mga nakikita ko eh. Pagpapaliwanag ni Busting. Ngunit imbis na maniwala ang ina, naiyak pa ito hindi dahil sa nakikita ni Busting, kung hindi iniisip nitong nababaliw na ang kanilang anak. Ipinaalam ni Nanay Nora sa asawang si Ben ang nangyari sa kanilang anak. Walang pagdadalawang isip nilang isinugod si Busting sa mental. Walang kaalam-alam si Busting kung anong klaseng doktor dahil hindi naman nabanggit ng ina. Ayon kay Busting, maraming katanungang ibinato sa kanya. Ano ang lagi niyang pakiramdam? Wala ba siyang nakakausap? Meron bang nakakaaway o tinatagong lungkot at galit at marami pang iba? Kaya nagtanong na si Busting kung anong hospital ba ang kanilang pinuntahan. Sakit ang kanilang kinukonsulta, kaya bakit ganon ang tinatanong sa kanya? Pero hindi tumugon ang kausap at sa halip, nakatingin lang sa mga magulang ng bata. May inabot na mga papel at sinabing ipapasok na si Busting sa isang silid dahil naroon ng doktor. Hindi nagsasalita ang mga magulang. Dinala siya sa isang kwarto at doon niya nakita ang doktor. Nakangiti habang nakatitig sa kanya. Hawak ang papel na mula sa taong maraming tanong sa kanya. Busting, kamusta? Ang sigla mo Halika, maupo ka dito. Busting, may sasabihin ako Walang nabubuhay na ibang nilalang. Yung mga elemento na sinasabi ng mga magulang mong nakikita mo, hindi naman totoo yun. Wika ng doktor. Ano po? Totoo po sila eh. Kahit nga dito sa lugar na to, marami kong nakikita bukod sa mga tao. Hindi ko na nga lang po pinapansin kasi nakakatakot eh. Hindi po ako baliw. At hindi po ako dapat dinala dito. Nay, doktor po ba to sa isip? Nay, sa ayaw mo man o sa gusto, may mga elemento talagang nabubuhay bukod sa atin. Araw-araw ko silang nararamdaman. Hindi lang nagpapakita, sa katunayan kagabi, hinawakan pa ako eh. Dito sa bisig ko. Wika ni Busting. Nanlaki ang mga mata ng magulang nang makita ang kaunting galos na parang kinalmot ng malaking aso sa bisig ni Busting. Maging ang doktor ay napakunot ang muka. Yan po may galos pa nga eh. Totoo po yung nakita ko. Nasa atik po yung humawak sa akin kagabi. Nagising po ko dahil sa kalabog sa itaas eh. Tapos ayun, inakyat ko. Kaya po ako napadumi sa salawal ko dahil sa takot. Totoo, nakita po mismo ng mga mata ko, Nay. Naamoy ko pa nga po yung bibig niya eh. Parang nabubulok ng ngipin sa baho. Bakit kasi ayaw niyong maniwala sa akin? Tinuturing niyo kung wala sa tamang pag-iisip.
Sa palagay niyo po ba hindi ako nasasaktan? Kaya nga hindi ko na lang po sinabi dahil ayokong isipin yung nababaliw ako. Tapos dinala niyo pa ako dito. Kayo naman po, doktor. Kung sa tingin niyo po may sakit ako, nagkakamali ka. Tignan mo ko sa mga mata ko kung nagsisinungaling ba ako. Wika ni Busting. Hindi nakapagsalita ang doktor. Natulala lang at napatingin sa mga magulang ng bata. Nagkabulungan pa ang ibang taong naroon sa loob at naririnig ang sinasabi ng mga ito. Hindi nababaliw ang bata dahil maayos naman magsalita at matalino. May lumapit sa doktor. Isang kasamahan sa lugar at may binulong. Pagkatapos, kinausap ng doktor ang mga magulang ni Busting. Pero hindi nagpaiwan si Busting dahil gusto niyang malaman kung ano pa ang pinag-uusapan. Sinabi ng doktor na hindi siya naniniwala sa anumang nilalang. Ganito po muna, Mr. Mrs. Pakinggan niyo muna yung bata. Bigyan niyo ng halaga yung sasabihin niya. Maaaring may nangyayari nga sa kanya at ang kinakatakot ko, baka lumala at humantong pa sa pagkabaliw. Sa ngayon, malayo sa kabaliwan ng anak niyo dahil ang totoo, hindi siya nagsisinungaling. Malinaw kong nakikita, doktor ako eh. Nakakatulog naman siya sa tama at aktibo sa klase, hindi ba? Itong araw lang na to siya naging ganyan. Ang paunang Lunas, paggabay, at hindi pa tayo hahantong sa medisina. Wika ng doktor. Matapos nun, sinunod ng kanyang mga magulang ang mga payo nito. Kinakausap na palagi si Busting ng nanay at lahat naman ay bukas na sa ikwinikwento ng bata. Isang beses, nanay mismo ni Busting ang nakakita. May tinuro ang bata na nakatayo sa gilid ng pintuan. Nasindak si Nanay Nora. Katapat ng pinto ay salamin. Nakita ni Nanay Nora ang isang itim na nilalang na may dalawang sungay. Hindi nakapagsalita si Nanay Nora. Tumangulang at pilit na nilalabanan ang takot. Kinagabihan sinabi ni Nanay Nora kay Tatay Ben ang nasaksihan. Totoo ang mga nakikita ng bata dahil nakita niya rin ito. Dito na lumakas ang kuryosidad ni Tatay Ben. Lumiban siya ng 1 linggo sa negosyo at pinagtuunan lang ng atensyon si Busting. Naitanong din ni Tatay Ben kung saan nakuha ang galos sa bisig. Ngunit umiling si Busting at sinabing hindi na siya pupunta sa atik. Tay, kung gusto niyo po, kayo na lang. Sa likod po ng mga nakatambak may malaking banga doon. At doon ko po nakita yun eh. Yung nilalang na sinasabi ko. Wika ni Busting. O siya, sige. Nora, sumama ka na sa akin. May banga ba dyan sa itaas? Parang wala naman akong nakita. Mungkahi ni Tatay Ben. Ay banga. Teka, baka yung banga na naiwan ng dating may-ari ng bahay na to. 'Di ba may malaking banga tapos pinalagay natin sa itaas? Tugon ni Nanay Nora. Umakyat na silang dalawa sa itaas at nakita nga nila ang banga. Binuksan pa ito ng tatay. Sinilip ang loob pero wala namang ibang laman kung hindi abulang na may halong buhangin. Wala naman eh. Parang lupa lang o abo. Wika ni Tatay Ben. Hanggang sa nakita niya ang maliit na marka. Inukit na tila ginamitan ng matalim na bakal. May katagang nakasulat. Ayaw hilabti. Ug ayaw disturbuha. Nasa salitang Tagalog, huwag galawin at huwag istorbohin. Napakunot ang mukha ni Tatay Ben. Nagtataka sa mga nakasulat na kataga. Subalit hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Nang mga sandaling ito ay nakasunod pala si Busting. Nakatulala ang bata at nakatingin sa isang banda. Mahahalata sa muka na sobrang kinikilabutan.
Bakit anak? Wag mo sabihing may nakikita ka dito. Tanong ni Nanay Nora. Nay, lumayo kayo dyan, Nay. Galit na galit siya, oh. Galit na galit po sa inyo. Umalis po kayo dyan pakiusap. Baka saktan po kayo eh. Wika ni Busting. Ano bang? Wala naman ah. May napapansin ka ba, Nora? Di ba wala? Ikaw, Nora, nahahawaan ka na ng anak mo. Oo, sabi ng doktor pakinggan siya. Pero hindi ibig sabihin na paniwalaan mo ang lahat ng sinasabi niya. Wika ni Tatay Ben. Maniwala man kayo o hindi, pagkabalik ni Tatay Ben doon sa takip ng banga, merong lumitaw na kamay at hinila ang kamay ni Tatay Ben. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. At ang masasabi ko lang para sa kwento na to, kung meron kayong banga sa tahanan, check nyo. Baka may lumitaw na kamay. Joke lang, pero huwag nating kalimutan na mag-comment ng #JD at #JDFilms. At huwag din kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Muli maraming salamat. Paalam.